يا سائري عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Narito na po tayo sa 7th lesson, القاعدة الرابعة. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الرابعة, meaning the fourth rule, ang ikaapat na lituntunin. أن مشرك زماننا أغلظوا شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والله أعلم. القاعدة الرابعة, the fourth rule, the Mu'allif rahimahullah mentioned that the polytheists of our time are more severe in their shirk than the earlier ones. Tamam? Because the earlier ones used to commit shirk during times of ease and were sincere to Allah during times of hardship, while the shirk of the polytheists of our time is constant, both in times of ease and hardship. And the evidence is the same of Allah Azza wa Jal, and they board a ship. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. And when they board a ship, they supplicate to Allah Azza wa Jal, sincere to Him in religion. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. But when He delivers them to the land safely, at once they associate others with Him, and Allah Azza wa Jal knows best. Ang ikaapat na alituntunin, sabi ng Mayakda rahimahullah, na ang mga mushrik sumasamba sa iba maliban sa Allah sa ating panahon ngayon ay mas matindi ang shirk sa pagtatambal sa Allah kaysa sa mga nauna. Dahil ang mga nauna ay nagtatambal sa Allah sa panahon ng kaginhawaan, ngunit nagiging tapat sa Kanya sa panahon ng kahirapan. Samantalang ang mga mushrikon sa ating panahon ay palagian ang kanilang shirk sa panahon man ng kaginhawaan o kaya kahirapan. Tama? At ang dalil ay ang sinabi ng Allah Azza wa Jal, at kapag sila ay sumakay sa sasakyang pandagat, sila ay nananalangin sa Allah Azza wa Jal ng may katapatan sa reliyon para sa Kanya lamang. Ngunit kapag iniligtas na ng Allah Azza wa Jal sila pabalik sa lupa, bigla silang nagtatambal, gumagawa ng shirk, at ang Allah ang higit na nakakaalam. Tamam? قوله رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين، يعني أشد شركا من الأولين، يعني مما يتغلط به شرك المشركين في هذه الأزمان عن الزمن الأول أنهم يشركون في الرخاء والشدة. تمام؟ The author's statement, rahimahullah, the fourth rule that the polytheists of our time are more severe in their shirk than the earlier ones, means more intense in shirk than the earlier ones, meaning among the things that make the shirk of the polytheists in these times, in our time, more severe than the earlier ones is that they commit shirk in both ease and hardship. At ang kanyang sinabi ng may akda rahimahullah, at ang ikaapat na alituntunin na ang mga mushrik sa ating panahon ngayon ay mas matindi ang pagtatambal, ang shirk, kaysa sa mga nauna, ay nangangahulugang mas masahol ang kanilang shirk kaysa sa mga nauna. Ibig sabihin, kabilang sa nagpapatindi sa shirk ng mga mushrik sa mga panahong ito, sa ating panahon kumpara sa naunang panahon, ay ang katotohanan sila ay nagtatambal, gumagawa ng shirk sa panahon ng kaginhawaan at kahirapan. ومما يتغلط أيضا فيه شرك زماننا عن الأولين الإلحاد في الدعاء فلا يتخذون الأولياء شفعاء وإنما يطلبونهم وينسون ربهم. And also among the things that make the shirk of our time, of this era, more severe than the earlier ones is the deviation in supplication. For they do not
just take the awliya, saints, allies of Allah as intercessors, but rather they seek from them directly and forget their Lord, forget Allah Azza wa Jal. Tama? At kabilang din sa nagpapatindi sa shirk sa pagtatambal ng ating panahon ngayon kumpara sa mga nauna, ang paglihis sa pananalangin, sa dua. Sapagkat hindi lamang nila kinukuha ang mga awliya, mga wali o banal na tao bilang mga tagapamagitan, kundi sila ay tuwirang nananalangin sa kanila. At nakakalimutan ang kanilang Panginoon. Nakakalimutan nila ang Allah Azza wa Jal. ويتغلط شرك المشركين في هذه الأزمان في أمور كثيرة منها الاستخفاف بالرب عز وجل، والاستهزاء بمن ينكر فعلهم، ودعوة غير الله في الأماكن المعظمة كحول الكعبة، فتجد الشخص يطوف ويقول يا حسين يا زينب يا محمد وهكذا. قال رحمه الله: لأن الأولين يشركون في الرخاء، يعني شركهم في الرخاء فقط. فمثلا شخص ما عنده مصيبة ما عنده قربة يدع اللات والعزى ويطلب منا شفاعة من دون الله عز وجل. And the shirk of the polytheists in this time, in our era, becomes more severe in many matters, including belittling the Lord, Allah Azza wa Jal, mocking whoever denounces their actions, and calling upon other than Allah Azza wa Jal in sanctified places such as around the Kaaba. Thus you find a person performing tawaf and saying Ya Hussein, Ya Zainab, Ya Muhammad, and so on. He, rahimahullah, said because the earlier ones associated partners with Allah in times of ease, meaning their shirk was in times of ease only. For example, a person who has no calamity or distress calls upon Allah and Al-Uzza and seeks intercession from them instead of Allah Azza wa Jal. At ang shirk ng mga mushrikon, sumasamba sa Diyos-Diyosan sa panahon ngayon, sa panahon natin ngayon, ay nagiging mas malubha sa maraming mga bagay, kabilang ang pagwawalang bahala sa Panginoon Allah Azza wa Jal, ang pagkutya sa sino mang tumutuligsa sa kanilang ginagawa, at ang pananalangin sa iba bukod sa Allah sa mga sagradong lugar, sa mga sanctified places, tulad ng paligid ng Kaaba. Kaya matatagpuan mo ang isang tao na nagsasagawa ng tawaf habang sinasabi, Ya Hussein, Ya Zainab, Ya Muhammad, at iba pa. Sinabi niya, rahimahullah, dahil ang mga nauna ay nagtatambal sa panahon ng kaginhawaan. Ibig sabihin, ang kanilang shirk, ang kanilang pagtambal ay sa panahon lamang ng kaginhawaan. Halimbawa, ang isang tao na walang dinaranas na kalamidad, walang nararanasang paghihirap, ay nananalangin sa Allat at Al-Uzza at humihingi sa mga ito ng pamamagitan sa halip na sa Allah Azza wa Jal. Tamam? ويخلصون في الشدة يعني في القربات. تمام؟ في القربات وركوب البحر ونحو ذلك يدعون ربهم وحده. قال رحمه الله: يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وهذا يدل على شيء من العقل فيهم. فالمشركون الأولون عاقلوا من المشركين الحاليين، وفيهم تعظيم للربوبية أكثر من المشركين الحاليين، مع أن الجميع في ضلال. تمام؟ At sinabi ng Mayaqda rahimahullah, and the author rahimahullah said, and they were sincere in worship in times of hardship, meaning in times of distress, sailing the sea and the like, they would call upon their Lord, upon Allah Azza wa Jal alone. He rahimahullah said, they associate partners with Allah Azza wa Jal in ease and are sincere in hardship. They turn towards Allah when hardship comes, and this indicates some level of intellect in them. For the earlier polytheists were more sensible, were more intellect than the current ones. Tamam? They had more glorification of rububiyyah. They believe in Tawheed al-Rububiyyah.
than the current polytheists, even though all of them are in misguidance. Tama? At sinabi ng may akda rahimahullah, at sila ay nagpapakawagas sa pagsamba sa panahon ng kahirapan. Ibig sabihin, sa mga sandali ng matinding paghihirap, paglalayag sa dagat at mga katulad nito, nananalangin sila, nagdudua sila sa kanilang Panginoon, sa Allah Azza wa Jalla na mag-isa. Sinabi ng may akda rahimahullah, sila ay nagtatambal sa kaginhawaan at nagpapakawagas sa kahirapan. At ito ay nagpapakita ng kaunting katuwiran sa kanila. Kaya ang mga naunang musyrikun ay mas matino kaysa sa mga kasalukuyang musyrikun. At mayroon silang higit na pagdakila sa rububiyah, pagkapanginoon ng Allah Azza wa Jal, kaysa sa mga kasalukuyang musyrikun, bagaman ang lahat ay nasa pagkaligaw. Tamam? قال رحمه الله ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة وهذا مما يتغلظ به شرك زماننا عن شرك الأولين السابقين فإذا ركبوا البحر قالوا يا حسين وهو يغرق يقول يا حسين يأتي زكام أو مرض شديد يقول يا حسين وهو في بيته في رخاء يقول يا حسين فشركهم دائم والعياذ بالله في الرخاء والشدة. Sinabi ng may akda, and the author rahimahullah said, and the polytheists of our time, their shirk is constant in ease and hardship. And this is among what makes the shirk of our time more severe than the shirk of the earlier ones. تمام? So when they sail the sea, تمام? فإذا ركبوا البحر قالوا, they say يا حسين. While he is drowning, he says يا حسين. If he gets a cold or severe illness, he says يا حسين. And while he is in his home, in ease, in raha, he says يا حسين. So their shirk is continuous, wal'iyadhu billah, in times of ease and hardship. Sinabi niya ng may akda rahimahullah, at ang mga musyriko sa ating panahon, ang kanilang shirk ay laging naririyan sa kaginhawaan at kahirapan. At ito ay kabilang sa mga nagpapalubha sa shirk ng ating panahon kumpara sa shirk ng mga nauna. Kaya kapag sila ay sumakay sa dagat, ay nagsasabi sila, Ya Hussein. At habang siya ay nalulunod ay nagsasabi siya, Ya Hussein. Kapag siya ay sinisipon o may malubhang sakit, siya ay nagsasabi, Ya Hussein. At habang siya ay nasa kanyang bahay sa gitna ng kasaganaan, ay sinasabi niya, Ya Hussein. Kaya't ang kanilang pagtatambal, shirk ay patuloy. Naway magpalinga tayo sa Allah Azza wa Jal sa panahon ng kasaganaan at kagipitan. Subhanallah. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وهذا يدل على أن المشرك قد يسلم فالآية فإذا ركبوا في الفلك فهم ركبوا وهم مشركون وإذا ركبوا في الفلك ولاقوا قروب البحر دعوا الله مخلصين له الدين أسلموا فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون عادوا للشرك مرة أخرى. Here the author rahimahullah said, and the evidence is the saying of Allah Azza wa Jal, and when they board a ship, they make dua, they supplicate to Allah Azza wa Jal, sincere to Him in religion. But when He delivers them to the land, meaning He saves them, delivers them to the land safely, at once they associate others with Him, with Allah Azza wa Jal. Na'udhu billah. This indicates that the polytheists may become sincere for the verse and when they board a ship. Tamam? فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ means they boarded while they were polytheists. Tamam? And when they boarded the ship and faced the distresses of the sea, دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. They supplicated to Allah, sincere to Him in religion. They become sincere. Aslam. Tamam? But when He delivered them to the land, at once they associate others with Allah Azza wa Jal. They returned to shirk once again. Subhanallah. Sinabi niya ng may akda rahimahullah, at ang patunay ay ang sinabi ng Allah Azza wa Jal, at kapag sila ay sumakay sa ship, sa sakyang dagat, sila ay dumadalangin sa Allah na tapat sa kanya ang
pananampalataya. Subalit nang sila ay mailigtas niya sa patungo sa lupa, bigla silang nagtatambal at ito ay nagpapakita ng isang musyrik ay maaaring maging Muslim pansamantala. Sabagkat ang talata ay فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ at kapag sila ay sumakay sa sakyang dagat, ibig sabihin ay sumasakay sila habang sila ay mga musyrik at nang sila ay sumakay sa sasakyang dagat at hinarap ang mga paghihirap, da'awullah mukhlisina lahuddin, sila ay dumadalangin sa Allah na tapat sa kanya ang pananampalataya. Sila ay naging tapat, aslam. Subalit nang sila ay may ligtas niya patungo sa lupa, bigla silang nagtatambal. Sila ay bumalik sa pagtatambal muli. Subhanallah. وقال القرطبي رحمه الله من أراد بأن يوقن أن الله هو الواحد فليركب البحر لشدة كرباته من تلاطم الأمواج وظلمته ونحو ذلك. تمام. And Imam Al-Qurtubi rahimahullah said, whoever wants to be certain that Allah Azza wa Jal is the one, let him sail the sea due to the severity of its distresses, from the clashing waves, from its darkness, and such things. Tamam? At sinabi ni Al-Qurtubi, rahimahullah, ang sino mang nagnanais na makasiguro na ang Allah ay ang nag-iisa, hayaan siyang sumakay sa dagat dahil sa tindi ng mga paghihirap nito, mula sa paghampas ng mga alon, mula sa kadiliman nito at iba pa. تمام. ويكون المصنف رحمه الله بذكره هذه القواعد الأربعة قد ذكر قواعد عظيمة يجب على المسلم أن يستحضرها وأن يوقن بها وأن يكون على معرفة بها. تمام. And the author رحمه الله, by mentioning these four rules, has mentioned great rules that a Muslim must keep in his mind, must keep in mind, be certain of them. Tamam. وأن يوقن بها وأن يكون على معرفة بها, and have knowledge of them. Tamam. At ang Mayakda rahimahullah sa kanyang pagbanggit sa apat na alituntunin ito ay nakapagbanggit ng mga dakilang alituntunin. Kinakailangan para sa isang Muslim na isa-isip ang mga ito, magkaroon ng katiyakan sa mga ito at magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga ito. Tamam? وهذا من نصح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله للأمة بتبسيط العبارة وتصحيحها وقوة معانيها وسهولة أسلوبها مع ذكر الأدلة. فمما يتميز به الشيخ رحمه الله ذكر الدليل على ما يقوله رحمه الله رحمة واسعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. And this is part of the sincere advice of Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab to the Ummah, rahimahullah rahmatan wasi'ah, by simplifying the expression, making it easy, and the strength of its meaning and the ease of its style, along with mentioning the adilla, the dalils, tamam, the evidences from the Quran and Sunnah. May Allah have mercy upon him. For among the things the Shaykh rahimahullah is distinguished by is mentioning the evidence for what he says. May Allah have mercy on him with a vast mercy. And Allah knows best, wallahu a'lam, and may Allah exalt the mention of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his family, companions, and grant them peace, ridwanullahi alaihim. At ito ay bahagi ng tapat na payo ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sa ummah sa pamamagitan ng pagpasimple ng pananalita at pagpapadali nito, ang lakas ng mga kahulugan nito at ang kadalian ng estilo nito, kasama ang pagbanggit ng mga adilla, ng mga ebidensya mula sa Quran and Sunnah, sabagkat isa sa mga katangian ng Sheikh rahimahullah ay ang pagbanggit ng ebidensya, ng dalil sa kung ano ang kanyang sinasabi,
rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kawan nawa siya ng Allah ng malawak na awa. At ang Allah ang higit na nakakaalam at naway itampok ng Allah Azza wa Jal ang pagbanggit sa ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang pamilya at mga kasamahan at pagkalooban sila ng kapayapaan ila huna faqat wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik barakallahu fikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.